Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mang parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. So mga kababayan, this is episode number 56. Pag-uusapan po natin uli ang corruption na kung saan ay marami na po ang nadadawit. Kaya itong episode 56 ay bibigyan ko po siya ng title na sa corruption, marami na ang nadadawit na iba't ibang pangalan, mga kababayan. So, kamakailan lang ay kung kayo naman ay lagi nanonood po ng mga Senate hearing, mga kababayan. So, hindi lamang po mga ibang senator ang nadadawit po sa pagtanggap po ng pera. So ngayon ay nadadagdagan pa po ang mga nadadawit. So hindi ko nasasabihin po ang mga pangalan. So maraming senador na po ang nadadawit ng mga pangalan. So hindi lamang po mga senador, pati mga congressman at pati mga ibang mga tao po, mga kababayan. So nakakalungkot po mga kababayan, gawa nga ng under our system o present system. Iyan po ang problema mga kababayan. Hindi po kasi matrace ng ating gobyerno o matrack kung sino-sino po yung mga tumatanggap po ng mga suhol o ng mga pera o mga hidden agenda o corruption. So hindi po kasi na monitor o kaya nare-record po ang mga pagtanggap po ng pera sa illegal na pamamaraan, mga kababayan. So kung ganyan po ang magiging sistema natin, magpapatuloy po yan, mga kababayan, at hindi po yan titigil at yan po ay mananatili habang panahon, mga kababayan. So nakakalungkot. Hindi lamang po mga matataas na tao po ang involved po dyan. Sabi nga sa inyo, magmula sa pinakambaba, from the barangay po yan, from the local government hanggang sa national government po, ay ganyan po ang nagiging lakaran nangyayari. So bukod doon sa sweldo, kumikita po sila ng mga illegal ng pera sa maling pamamaraan po, mga kababayan. Kasi nga po, madali nga kasi ang kumita sa mga illegal. So sa present system po natin, hindi po na-detect o nalalaman kung kayo po ay gagawa po ng corruption o hidden agenda o pagkita ng sa maling pamamaraan. So hindi po yan nare-record po, mga kababayan. So yan po ang malaking problema. Kaya nga yung sinasabi po nila, accountability with transparency, okay po yan kung lahat po ng mga tao o yung mga namumuno o yung mga elected official ay susunod po dyan. Ang problema po hindi nyo naman mapapasunod lahat yan. Sa dami po yan. Kaya nangyayari po, ayun, patuloy po sila sa paggawa ng mga illegal na gawain, mga kababayan. Kaya nakakalungkot. Sabi ko naman sa inyo, during the past after the war ng World War II hanggang sa ngayon, mismanage pa rin po ang ating bansa, mga kababayan. So noong 1997, hinulaan ko po yung Vietnam na someday mauunahan po tayo. Ayan na nga po, nangyari na po. Nangyari na nga po na ang Vietnam po ay naunahan na tayo. Maraming kumpanya po ang naglipatan dyan, katulad ng Intel at kalalaking kumpanya nga ng Intel at napakatagal na yan dito sa atin. So lumipat pa rin sa ibang lugar. Gawa nga ng siguro merong mga hidden agenda na nangyayari dyan sa loob. Kaya nangyari, mag-pull out na lamang sila. Ang tinutukoy ko po ay isang pribadong kumpanya po, mga kababayan. So mapa-private o mapa-public, uso po yung mga lakaran ng
ng mga hidden agenda o yung illegal business para lang kumita mga kababayan. So sana kung personal sanang tinanggap ng ating Pangulo nung dating Pangulo Duterte yung aking letter sa kanya na nakalagay po doon na kung paano po wawakasan po ang crimes and corruption. Sana po hindi na humantong sa nagkaroon pa ng mga patayan, marami na tokhang at yung corruption at hindi na rin sana nangyari yung siya ay na nadala pa sa Netherlands o doon sa The Hague o ICC. Hindi na po sana nangyari pa yon kung naipatupad lamang kung ipinatawag tayo ng Pangulong Duterte noong time na yon at pina-implement po niya yung ating na-discover, na-invento. Yung nga po yung tinutukoy ko lagi sa inyo na laser super fortress. So hindi na po sana hahantungin dyan. So marami po ang namatay, so marami po ang disgrasya noong time na yan. Kaya hanggang ngayon din po, yung nangyayari po sa DPWH, kung yan po ay na-implement po ng Pangulo o ng naging batas, ay hindi na po hahantong yung DPWH sa pagnanakaw po ng pera ng ating bayan, mga kababayan. So mangyayari po dyan, aasa na lang po ang mga engineers o mga director sa kanilang mga sweldo, mga kababayan. So ayan po mga kababayan, na medyo nag-post muna ako dahil nag-full na po yung memory. Kaya nagbawas pa ako ng ibang files o video files. So ituloy po natin. So ang tinutukoy ko po kanina, kung na-implement lamang po yun ng dating Pangulo, yung ating na-discover na laser super fortress, hindi na po hahantong hanggang sa ngayon yung mga nangyayari pong nakawan po ng pondo ng bayan. So hindi lamang po DPWH po ang gumagawa po niyan. Marami po yan. Iba't ibang ahensya po yan ng gobyerno. Isa na rin po dyan ang biyaya. Marami pong tiwali po dyan. Nagagawa po ng paraan ng mga kumpanya na hindi po nagbabayad ng buwis or under tax payment. At mahirap pa po magsalita mga kababayan. Talagang napakalawak po ng corruption. Tatandaan niyo po, hindi lamang po sa DPWH po yan. Kasama po dyan, lalo rin tungkol po dyan sa paglulupa. Nako, laki po ng mga kitaan po dyan. Dahil ang lupa po ay napakalaking halaga, bilyon po ang pinag-uusapan po dyan ng lupa. Kaya magpapatuloy po yan mga kababayan, yung mga ganyang sistema. At yung ginagawa pong mga investigation, wala po akong nakikita na konkretong solusyon kung paano po tutuldukan o wawakasan po yung corruption po mga kababayan. So maaaring pro-investigation nila ay mapanagot po yung mga taong gumawa niya, pero yung pagpapatuloy po ng corruption ay andidiyan pa rin po mga kababayan. Mula sa pinaka-lowest government, from the barangay, LGU hanggang sa national po, malawak po ang corruption mga kababayan. So ang pinaka-solution lang po talaga po dyan mga kababayan ay pumunta po ang bansa sa tinatawag na yung ating na-discover na laser super fortress. Everything is documented in real time sa buong population at landmass po ng bansa. Kaya nga po yung mga corruption ay sisiw lang po yan sa laser super fortress. Kaya pong wakasan kasi nga po ang common denominator po lagi ng crimes ay love of money, na sinasabi rin po ng Biblia na for the love of money is the root of all evil things. So natuklasan ko na rin po yan. At yung where God can see everything. So
Ganyan din po ang Laser Cross Fortress concept. Ginaya po yan sa Diyos. Kung paano nakikita niya ang mga paglabag ng mga tao o yung mga paggawa ng mga kasalanan. Ganyan din po ang Laser Cross Fortress. Makikita po in real time ang mga paglabag po sa ating mga batas, mga kababayan. Kasi nga po mga kababayan, ang problema kasi ang mga batas po natin ay parang nagsasalita lamang o nangungusap. Ang sabi, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magkukurap, huwag kayong magbebenta illegal drugs. So mga kababayan, kinakausap po tayo. Ngayon, nasa inyo na yun kung yung pangungusap na yun ay susundin nyo o hindi. Kaya nga ang daming malakas ang loob lumalabag sa mga batas, lalo na yung mga pagbebenta ng mga illegal drugs. Sabi ng mga lumalabag, total, may batas naman. Hindi naman ako nakikita Kaya yun, patuloy sila sa paggawa ng paglabag ng mga pagbebenta ng mga illegal drugs. Pero kung nasa panahon po tayo ng pinairal na po ang Laser Cross Fortress, hindi na po brapuyo kasi nga in real time makikita po ang kanyang mga bentahan po ng illegal drugs. Pati yung bumili, pati ang nagbenta po in real time, makikita po ng gobyerno yon. Kaya pag uwi niyo po sa bahay, nakabang na po sa inyo ang law enforcement agency, mga kababayan. So ganyan po, powerful po ang ating Laser Cross Fortress. At sana may makarinig, may makakita ng ating vlog na to at makarating sa Pangulo, sa ating mga mambabatas na meron pong solusyon. Napakadaling solusyon po kung paano po mawakasan ang corruption. So President Marcos, sana makarating sa inyo itong aking sinasabi. Napakadali lang po wakasan ang corruption po, mga kababayan. Kaya nga po nung time na nung 21 nag-file po tayo ng COC for presidential, kasi nga po malakas po ang loob po natin na meron po tayong napakagandang plataforma na ang sabi ng iba, the best among the best. So salamat dun sa nagsabi, mga nagsabi noon, the best among the best ang ating plataforma, mga kababayan. So magpapatuloy po ang aking vlogging sa susunod na episode. Hindi po tayo titigil tungkol sa corruption at iba pang mga crimes na nangyayari po dito sa ating bansa, mga kababayan. Later, i-discuss ko po yung mga nawawalang pera, scam, phishing, makasisiw na sisiw lang po yan sa Laser Cross Fortress. Nagtataka naman ako bakit ang bangko, mga expert, mga cybercrime scientist, mga magagaling ay hindi mahuli-huli po kung paano po wawakasan yung pagkawala po ng pera sa inyong mga kanya-kanyang bank account, mga kababayan. Ako po ay hindi bankero, wala po akong background sa accounting. Pero mga kababayan, kayang-kaya po wakasan po ng Laser Cross Fortress yung pagkawala po ng pera sa inyong mga bank account, sa inyong mga GCash, mga kababayan. So hanggang dito na lamang po mga kababayan. Magandang gabi po at loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo at i-spare po ang ating buhay sa mga darating na mga delubyo o sakuna. Ingatan po tayo lagi magpakailan pa man. Amen.